Okay, mga kababayan, no, mga guys, no. So magbibigay ulit tayo ng reaction video. Ito yung tungkol sa mga Chekwa na naman, itong mga inchik na umaangkin ng ating mga teritoryo dyan sa West Philippine Sea. Ito, nakakabwisit itong mga inchik na to, no. So talagang napakainit na balita to. So pag-uusapan natin to mga kababayan, no. Kasi itong itong issue na to talagang ang tagal na nito, no. Talagang binabraso lang tayo ng mga inchik na to. So alam niyo naman na ang inchik ay talagang ganyan ang ugali, mga gaham. So ito, no, ang pamagat ng ating bibigyan ng reaction video, ito. Ang militar ng China galit na galit sa Pilipinas. Yan At isa pa, malaking barko ng Philippine Coast Guard nadagdagan dahil sa bagong barko. So meron na pala tayong bagong barko ng Philippine Coast Guard, mas malaki pa. So talagang kaya pala nagngangaw-ngaw na naman tong mga inchik na to, no. So ito kung bago ka pa lang sa aking channel, guys, so please, wag niyo munang kalimutan mag-subscribe at like sa ating YouTube channel. Okay, and also paki-subscribe din kay Ariel TV. So sa kanya tong video na to, so bibigyan lang natin ng komentaryo, no. Kasi ito yung makulit na balita sa tungkol sa West Philippine Sea. Okay, no, so please, don't forget, like and subscribe. Okay, umpisa na natin, mga kababayan. Magandang araw mga ka-Aerial Defense, may ibabahagi na naman ako sa inyo. Dahil ngayong araw na ito ay may pag-uusapan tayo tungkol sa depensa, militar ng China galit na galit sa ginawa ng Pilipinas. Pero bago tayo magpatuloy, huwag mo muna kalimutan mag-like, share and subscribe. Manatili. Ayan, bakit nga ba galit na galit tong China, no, sa ginawa ng Pilipinas? Yan ang ating abangan. Nakatutok sa aming channel para updated ka sa balitang militar at West Philippine Sea. Ang Ministry ng Depensa ng China noong Biyernes ay hinimok ang Pilipinas na agad na itigil ang pelagroso ngunit walang saysay na mga provokasyon sa South China Sea, at bumalik sa tamang paraan ng pagresolba sa mga hindi pagkakaunawaan sa pamamagitan ng dialogue. Ang mga pahayag ay naganap matapos sabihin ni Philippine Defense Secretary Gilberto Teodoro na ang pagtaas ng agresibo ng China sa pinag-aagawang karagatan ay nagdulot ng pinakamalaking banta sa pambansang seguridad ng bansa sa Southeast Asia. Sinabi rin ni Teodoro na itutulak ng Pilipinas at mga kaalyado nito sa seguridad ang anumang agresibong pagtatangka ng China, at gagawa ng mga hakbang laban sa anumang pagsisikap na magpataw ng air defense zone o pag-igpitan ang kalayaan sa paglipad sa South China Sea. Pinabulaanan ni Zhang Xiaogang, isang tagapagsalita ng Ministry ng Depensa ng buang na China, ang mga komentong ito, at iginiit na ang China ay may hindi daw mapag-aalinlangan ng soberanya sa mga isla ng South China Sea, kahit na ito ay malayo na sa kanilang bansa at sakop na ng exclusive economic zone ng Pilipinas. Tingnan nyo naman to, mga kababayan, Ito nga ang China nga ang sabi ng China, ang gusto kasi ng China, ng mga isingkit na to, na bumalik ang gobyerno ng Pilipinas na makipag-usap sa kanila. Paano ba balik, no? Sila nga ang walang kwentang kausap. Paulit na lang, kung makipag-usap man ang Pilipinas tungkol sa kapayapaan dyan sa West Philippine Sea, ang nangyayari, kabaliktaran naman na nangyayari, lalo lamang na nagiging agresibo itong mga inchik na to, no, diyan sa West Philippine Sea. So paano pa kaya makipag-usap pa ang Pilipinas? Siyempre hindi na, no. So ganun lang 'yon. Kaya nga tapos gumawa pa ang China ng air defense zone sa ating teritoryo pa. Ang kapal din ng mukha nito mga China, no? Sinabi ng tagapagsalita na ang panig ng Pilipinas ay paulit-ulit na nilalabag ang soberanya ng China at gumawa ng mga mapanuksong hakbang, habang ang ilang mga bansa sa labas ng rehiyon ay patuloy na nag-udyok ng tensyon. Samantalang ang China naman ang agresibo at nangunguna sa lahat ng gulo sa West Philippine Sea at buong South China Sea. 南海诸岛
及其附近海域拥有无可争辩的主权，对香港湾海域拥有主权权利和管辖权。中方始终致力于维护地区和平稳定。事实上，南海航行与飞越自由从未存在任何问题，但菲方一再对中方侵权挑衅，一些域外国家不断拱火滋事，使得南海不得安宁。中方维护自身领土主权和海洋权益的决心意志坚定不移，工具箱里也有丰富的选项。我们奉劝菲方不要误判形势，立即放弃徒劳的冒险挑衅，切实回到通过对话妥处分歧的正确轨道上来。Tiniyak naman ng Armed Forces of the Philippines na patuloy ang kanilang pagsasagawa ng maritime at aerial patrols upang matiyak na nakikita ang presensya ng militar sa West Philippine Sea. We maintain a continuous presence and conduct regular maritime and aerial patrols to monitor developments, protect our fishermen, and uphold international law. The AFP remains resolute in our duty to defend our territorial integrity while promoting peace, stability, and cooperation in the region. Opisyal na ipinasakamay ng Philippine Red Cross sa Philippine Coast Guard ang donasyon nilang humanitarian vessel na MDPRC Amazing Grace. Isinagawa ang turnover ceremony sa Coast Guard Fleet Parade Ground sa Pier 13 South Harbor, Manila. Malaking tulong ito sa PCG lalo na tuwing mayroong mga kalamidad na kanilang rerespondihan, ganon ay maaaring magamit sa pagdala ng mga pagkain sa ilang mga malalayong lugar. Pinasalamatan naman ni PCG Commandant Admiral Ronnie Hill Gavin ang PRC dahil sa bagong barko na kanilang natanggap na magagamit sa pagprotekta sa teritoryo ng bansa. Will it be partly used for other purposes as well? Yes, it will be the first of First its kind. A multi-mission vessel for transport and humanitarian. Humanitarian vessel. First humanitarian vessel, yun ang pinakamaganda, sir. Sir, ano It can be used by them wherever they want to use it. Okay. So gaano kahalaga yung ganitong additional complement o sa inyong fleet? Yes, very significant. Sa HADR, Humanitarian Assistance and Disaster Response, as what the chairman has mentioned, may mga areas na hindi reachable by land. May ano pala, no, nagbigay pala ang Philippine Red Cross ng malaking barko. Sa Philippine Coast Guard. So, kaya pala tuwan-tuwa si Gaban ng Philippine Coast Guard. May magagamit na sila. Yan, madadagdagan na ang barko ng Philippine Coast Guard. Sana ay magamit to, no. Magamit sa isa rin na magamit sa pagpapatrolya sa West Philippine Sea. Baka na naman naka-standby na naman to diyan sa mga kung saan pantalan. May mga heavy cargo na hindi natin nadadala by air. So we are an archipelagic and maritime country. So having this kind of logistic ship is indispensable for us. For our other operations, marami din siyang potential use because it is a logistics. Excuse me, Admiral, no? Let me just para malaman nila. This ship can be beach. Pupunta sa beach, ibababa yung rampa, lalabas lahat yung equipment yan. So, yung sinasabi ng hospital ship, we could bring an entire hospital and put it on the beach. And then na-atras yan. Kukunin yung mga tao, pagdating ko saan. But this is a very practical ship that you can bring in any island na natatabaan. So, tutulong kami doon palagi. Kailangan na kami, we'll be there for we'll bring the nurses, the medical equipment, meron tayo. So, it really is, I hope that we can practice. You have to practice all these things. Hindi pwedeng basta-basta lang na. In fact, I was with the First Lady and I don't want to quote her. She did mention na pwede. Wow, napakagaling pala nito. High-tech pala itong barko na to, no? Yan sabi ni Gordon na pwedeng lumapit sa mga mabababaw na gilid ng dagat. So maganda. Ibang gamitin yan pag pupunta tayo sa mga mahihirap na lugar, pag mag-outreach sa medical, pwede yan. Para sa mas madaming update tungkol sa ating depensa, paki-follow at like muna ng aming page na nasa description na ang link. Huwag mo na rin kalimutan mag-like, share and subscribe.
pindutin mo na rin ang bell para updated kayo sa aking mga bagong video. Maraming salamat po. Ayan ha, tingnan nyo naman mga kababayan kung bakit galit na galit ang mga singkit sa Pilipinas. Kasi nga hindi tayo nakipag-cooperate sa mga inchik na yan. Kasi nga nakakasawa ng makipag-usap dyan, no? So gayon palang kinagalit ng China ng mga inchik na to. So lalo pa ngayon ha, dadadagdagan ng paisa-isa ang mga ay mga military equipment ng mga sandatang Pilipinas, no? So kaya nagngangawa na naman to sigurado itong mga mga inchik na to. So okay, no, so hanggang dito na lang tayo mga kababayan, no. Ngayon kung nagustuhan nyo yung mga ganitong mga reaction video, huwag nyo kalilimutan mag-like and subscribe sa ating YouTube channel bago tayo tapos. Okay? Nang sa ganun ay ma-update pa kayo sa mga video na aking ma-i-upload. Okay, salamat.